ating mga segment. Ngayong araw ng linggo, itong buhay sa ibayong dagat naman ang ating bibigyan ng daan kung saan itong katatagan ni Ma'am Sheila Ramirez ating alamin bilang isang Bombo International News Correspondent sa Hong Kong at bilang isang single mother para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Ating alamin ang detalye nito, ang segment ni na Bombo JB Sarcilla at Bombo Nicole Operanyo. Good morning, Philippines! Good morning, Philippines! Sa inyo muli ang panibagong edisyon ng Buhay sa Ibayong Dagat. Kami ang inyong makakasama, Bombo Nicole Operanya. Bombo JB Zarcilla. Ngayong araw ay muli na naman tayong magkakasama upang tunghayan ang buhay ng ating tampok na Bombo International News Correspondent. Hindi biro ang magtrabaho sa ibang bansa, lalo na kung ang kaakibat nito ay mapapalayo ka sa iyong pamilya. Subalit kung malinaw sa iyo ang dahilan ng iyong pakikipagsapalaran, ay kahit gaano man kahirap ay hindi mo ito aatrasan. Ganyan ang pinanghawakan ni Ma'am Sheila Ramirez, ang ating tampok na Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong sa kanyang buhay at sakripisyo sa ibayong dagat. Labing-anim na taon nang nakikipagsapalaran sa ibang bansa si Ma'am Sheila. Marami na siyang naging karanasan na siyang nagpatibay ng kanyang loob. Taong 2005, noong magdesisyon siyang lisanin ang bansang Pilipinas at doon sa Dubai ay magtrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Dahil isang single mother si Ma'am Sheila, bale wala sa kanya ang salitang pagod na ako. Bagamat sa tuwing naaalala niya ang dahilan ng kanyang sakripisyo, ang kanyang 4 na anak ay mas lalo siyang ginaganahan magtrabaho. Aniya na isa lamang sa kanyang mga pangarap ay mapagtapos lahat ang kanyang mga anak sa kolehiyo dahilan ng kanyang pagsisikap. Bagamat walang gaanong kaibahan ang Hong Kong sa ating bansa, ay hindi naman daw ganoon kahirap ang kanyang naging adjustment.
Mas nahirapan siya noon sa bansang Dubai dahil sa malaking kaibahan sa tradisyon, lengguwahe at pananamit. Subalit ngayon na nasa Hong Kong na siya, ay mas madali siyang nakapag-adjust. Ngunit sa lahat nga ng kwento ng sakripisyo, anya ay hindi naging madali na hindi niya nasilayang lumalaki ang kanyang mga anak. Lalo na at mga bata pa ang mga ito noong siya ay ng ibang bansa. Tanging pinanghahawakan na lamang niya na ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa kanila. At hindi nga nagkamali si Ma'am Sheila dahil sa kasalukuyan ay tanging ang bunsong anak na lamang niya ang nag-aaral. Kapwa nakapagtapos na sa kolehiyo ang iba pa niyang mga anak. Lubos naman ang pasasalamat nito sa Diyos dahil sa binibigay niyang kalakasan at patuloy sa paggabay nito sa kanya. Wala pa man sa plano ni Ma'am Sheila ang umuwi, subalit kung darating daw ang panahon na siya ay makapagdesisyon na bumalik na sa bayang Sinilangan, ay nais niyang magpatayo ng negosyo. Mensahe naman nito sa mga nais din mag-abroad ay dapat tatagan ang iyong loob at huwag kalilimutang manalig sa Diyos. Paalala din niya na dapat ay focus lang sa iyong goal at iwasang magpadala sa tukso. Ituon ang isip sa iyong nais at pinanghuhugutan ng lakas ng loob.
Para sa karagdagang detalye, sama-sama nating alamin ang kwento ng 16 na taong sakripisyo ni Ma'am Sheila Ramirez, ang ating Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong. Hello, magandang araw po sa lahat. Ako po si Sheila Ramirez. Nais ko lang din pong ibahagi ang aking buhay bilang OFW. So, ako po si Sheila Ramirez. Sa ngayon po ay nagtatrabaho po ako dito sa bansang Hong Kong bilang isang domestic helper. Ako po ay halos 16 na po. 16 na taon na po ako nagtatrabaho dito sa Hong Kong. At bago po ako nakapunta dito sa Hong Kong, sa Pilipinas po noon, nag-alaga lang po ako ng mga bata. Kumbaga taong bahay po ako dahil meron po akong 4 na anak. At dahil nangarap po ako, kaya po naghangad po ako na mangibang bansa alang-alang sa aking mga anak dahil pangarap ko na mapagtapos sila ng pag-aaral. Ang unang taon po nung ibang bansa ako, yun po ay mga nasa 2005. Sa Dubai po ako unang napunta. Syempre, ang malaking adjustment po is kakaiba talaga, masasabi ko. Lalo na yun po yung first time ko. Dahil sa pananamit, dahil nga mga Muslim ang tao doon, ang una kong makikita is yung kakaiba talaga dahil nakadamit sila parang pari. Kumbaga, yung makikita mo dahil ang mga damit nila doon mahaba. Tapos ang mga babae doon halos nakaitim yung masasalubong mo. Tapos, nung makapunta na ako dito po kasi sa bansang Hong Kong, hindi naman siya ganun kakaiba kagaya ng mga Muslim. Parang kung the way naman namit po is parang kaparehas lang po natin. Hindi sila nagsusuot ng abaya. Ang dahilan ko po, kaya naman po ako ng ibang bansa is, ang talagang unang dahilan is, nais kong mabigyan ng maayos na kinabukasan ng aking mga anak. Yun po talagang pangarap ko. At bilang isang single mother na po, talagang sinikap ko sa abot ng aking makakaya na pagtapusin sila ng pag-aaral. Gaano man kahirap ang mga naranasan ko sa pagtatrabaho. Napakahirap po talaga. Yung bawat araw, nawala sa poder ko ang mga anak ko. Malaking sakripisyo po yun. Malaking sakripisyo talaga. Pero sa habag at biyaya ng Panginoon, nakatapos po sila ng pag-aaral. At isa na lang po ang hindi, yung bunso ko po, nasa 4th year na po ngayon. At salamat po sa Panginoon dahil sa bigay niyang kalakasan sa akin. Siguro pa pag-uwi ko, syempre may edad na po tayo, pagbalik ko po ng Pilipinas. Kung loloobin pa ng Panginoon, makapagpatayo pa ng business, siguro po, yun na lang po ang tanging ang hindi ko makakalimutang karanasan sa ibang bansa is yung nung mga unang pag-a-abroad ko po, talagang sobrang pag-a-adjust ko. Sobrang napakahirap iwanan ng mga anak. Talagang dahil napakabata pa lang po nila. Siyempre, namimiss ko po yung nasa Pilipinas ako is yung masaya kami, kasama ko, kayakap ko mga anak ko, katabi ko sa pagtulong. Ang naging motivation ko is yung siyempre, yung mga anak ko pa rin. At sa awa ng Panginoon, nagsikap talaga ako na makatapos. Filipino community. Dito po kasi sa amin sa Hong Kong, hindi ko po naranasan yan. Yung makisama sa mga ganyang grupo. Dito po sa bansang Hong Kong, ang gusto namin, sa church lang po kasi ako pumupunta. Namamasyal din po kami, pag may time din po, nararanasan din naman namin mamasyal lang mga kasama namin halimbawa sa Ocean Park o sa ganun. Pero madalang lang yun, talagang ang ano namin is, sa church po kasi every Sunday. Ang masasabi ko lang, maipapayo ko sa mga nagnanais
Siyempre, meron po tayong mga goal na pagtapusin sa pag-aaral ang ating mga anak. Ang masasabi ko, may papayo ko po is yung dapat maging matapang, dapat buo ang loob mo na mangibang bansa. At siyempre, huwag kang makakalimot na manalangin sa Panginoon dahil siyang nagbibigay ng lakas natin. Ipaubaya natin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Yun lang po. Yun lang po ang masasabi ko na siyempre dapat pag nandito ka na sa ibang bansa, dapat kung trabaho ang ipinunta mo dito, i-focus mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Huwag kang padadala sa anumang mga tukso. Dahil marami pong tukso sa ibang bansa, lalo na nalulungkot. Pero kung ako sa'yo, ituon mo lang ang iyong isip sa Panginoon at saka yung pangarap mo na mapagtapos ang iyong mga anak, yung goal mo, yung dahilan mo kung bakit ka pupunta sa ibang bansa. Dahil hindi po biro-biro. Kailangan maging matatag ka. Kailangan nasa isip mo lagi na matupad mo yung goal mo, yung dahilan kung bakit ka pupunta rito. Yun lang po at marami pong salamat. God bless po. At yan mga kabombo, ating natunghayan ng kwento at naging karanasan sa buhay ng ating tampok na Bombo International News Correspondent. Naway muli na naman kayong nakapulot ng inspirasyon at aral sa kanyang karanasan. Sumayin niyo ang ating panibagong edisyon ng Buhay sa Ibayong Dagat. Muli kami ang inyong nakasama. Bombo Nicole Operanya, Bombo JB Zarcilia. At laging tatandaan para sa nambungan and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines!